Kumusta na po kayo mga giliw naming taga-subaybay? Muli sumasa inyo ang palatuntunang ito ang payo. Ako po ang kapatid na Arnel Solano. Sa pagkakataong ito, ang pag-uusapan po natin ay profit from failure. Yan. Ang kabiguan kasi ay bahagi na po ng buhay ng tao. Kapag ka ito ay dumarating sa tao, mas malamang sa hindi, ang focus ng tao ay natutuon doon sa sakit na kanyang nararamdaman. Hindi niya napag-uukulan ng pansin na yung the other side, mayroon palang mas pakikinabangan doon sa kabiguan. Actually, yun ay pakinabang na minsan mas maganda pa kaysa doon sa pagtatagumpay na inaasahan. O pwedeng yan salungat po sa paniniwala ng ilan sa mga nakikinig po sa atin o baka nga ng nakararami. Pero kung pagtutuunan raw ng pansin, sabi ng mga nagsipag-aral sa psikolohiya na susuriin natin ng mas malalim, ay makikita raw na anumang tagumpay na tinatamasa po ng tao ay may malaking kaugnayan sa kabiguan na kanyang naranasan sa nakaraan ng kanyang buhay. Kasi raw po, ang pagtatagumpay ay pagtiyak na hindi ka na mahuhulog uli doon sa kabiguan o sa hindi pagkakaroon ng katuparan doon sa iyong pinapangarap o hangarin. Sa ibang konteksto, ang sukatan ng tagumpay ay kapag nakaiwas ang tao sa kabiguan. Pero alam natin na anuman po ang iwas ng tao, darating at darating sa buhay niya yung kabiguan. Maaaring sa iba't ibang anggulo nga lamang o aspekto nga lamang ng kanyang buhay. At yan naman hindi katakataka kasi sa Biblia, matagal na pong merong binanggit tungkol po dyan sa kabiguan. Pakinggan po ninyo ang sinasabi po ng mga ngaral. Dito po sa Ecclesiastes, sa 5 ang talata ay 17, ganito po ang matutunghayan natin na itinuturo po sa atin ni Haring Solomon. Bukod dito, ang buhay natin ay laging may alinlangan, puno ng balisa, hapis, karamdaman, at kabiguan. Dinescribe ni Haring Solomon kung ano ang buhay ng tao. At nakikita nating tama. Ang sabi niya, ang buhay niya ng tao, puno ng alinlangan, puno ng balisa, hapis, karamdaman, at kabiguan. Na makatwid, yayamang ang kabiguan po ay talagang bahagi na ng buhay natin sa mundong ito. Ang kailangan ngayon, matutunan natin, paano natin haharapin ang mga kabiguan na atin pong nasasagupa. Sabi nga, yamang hindi naman natin maiiwasan, might as well pag-aralan na natin paano siya haharapin. Ayon po sa ilang mga counselors, kung mauunawaan lang daw po natin at aayusin lang natin ang ating perspektibo sa mga nararanasan po nating kabiguan, makikita nating may pakinabang pala. Pakinabang na minsan ay mas mabuti pa kaysa dun sa pagtatagumpay. Naalala ko lang yung madalas pong mabanggit na we cannot control yung mga bagay na mangyayari sa atin o darating sa ating buhay. But we can control how we will react on those things. So yun ang ating mas pagtuunan ng pansin. Narito po ang ilan sa mga dahilan na binanggit ng mga counselors kung paanong ang kabiguan raw ay magiging mas pakinabang. Ganito po ang ating isa-isa ng mga itinala. Narito po ang ilan. Una, hinihimok raw tayo ng kabiguan na palawakin ang ating isipan. Ganito po paliwanag nila. Dahil daw sa mga kabiguan, tinuturuan nito ang tao na maghanap ng iba pang posibleng paraan o pinag-iisip tayo ng alternatibo na kung sa karaniwang sitwasyon ay hindi na natin pag-uukulan man lang ng atensyon o pansin. So, nagtuturo siya na mag-isip. Ang termino po nila kung paano ka dumiskarte. No ba? Para magkaroon ka ng alternatibo. Kalawa,
Ang kabiguan daw ay nagbibigay sa atin ng karanasan. Uy, experience is the best teacher. Di po ba, no? Habang natututo tayo sa ating mga kabiguan, natututunan natin ang tamang reaksyon at nagiging bukas ang ating mata para malaman kung ano ang mga kailangang gawin para matamo ang anumang mabuting hangarin. Next, ang kabiguan daw ay humuhubog sa karakter ng tao. Pagka daw punong-puno na tayo sa sitwasyon, dalawa lang daw ang pwedeng gawin ng tao eh. Anong isa? Ang tawag po nila ron throw in the towel. Ibig sabihin ay umaayaw ka na. Diba? Pumasok na sa iyong sariling lungga, sabi nga, at kalimutan mo na yung bagay na mahalaga sa iyo. Yun ang isa. Pero ako sasabihin ko pa lang, hindi dapat ganun eh. Di po ba, no? And the other thing is, matuto tayo sa karanasan natin. Magdagdag ito sa atin ng tiwala sa sarili, hubugin ng kabiguan ng ating karakter, na tayo ay maging matatag na gaya ng ating hinahangad sa buhay. So, it's your choice. Ang isa pa, ang kabiguan ay nagpapatibay sa tao. Ang kabiguan daw po ay nagdidikta sa determinasyon ng tao. Kung tama ang pagharap sa hamon, ay magtutuloy-tuloy ka na sa dulo ay magpapatatag sa iyong paninindigan at magpapatibay sa iyong pagkatao. And the last, ang madalian daw at maagang pagtatagumpay ay magriresulta lang ng maling pagtitiwala sa sarili. Yung easy victory, no po, no? Ang tagumpay daw kasi na napakadaling nakukuha ay bubulag sa tao para papaniwalain ng sarili na magaling kasi siya. Kaya kapag ka nakaranas ng kabiguan sa inaharap, nawawasak yung pagtitiwala niya sa kanyang sarili. Hindi maganda yon, di po ba, no? Sa kabilang dako, ang nagtiyaga daw at naghirap bago nakarating sa kanilang matagumpay na kalagayan ay tiyak na napaunlad ang kanilang kakayahan at nasanay sila sa pagharap sa mga problema. Naalala ko lang yung madalas na mabanggit sa mga Tagalog, di ba? Kapag ka may tiyaga, may nilaga. Talagang kailangang magtiyaga eh. Yun daw victory ay sweeter, di ba? Kapag ka marami kang sakripisyo o puhunan. So it's a matter of perspective. Alin po kayo doon? Alin ang pipiliin ninyo? Ang amin po ay magawa natin yung tama. At para po ang magawa nating reaksyon ay tama, pinakamaganda ay sangguniin po natin kung ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan, di po ba? O ng Biblia, sapagkat ang Biblia naman po ay ang siyang salalayan ng atin pong karakter, ng ating pagkatao, higit sa lahat ng ating pananampalataya. Alamin natin, pwede nga bang ang kabiguan o anumang sabihin ng hindi magandang sitwasyon ay maging sa kapakinabangan pa rin natin? Makinig po kayo sa sinabi ni Apostol Pablo dito po sa Roma 8:28, ganito po ang kanyang pagtuturo. Alam natin na ginagamit ng Diyos ang lahat para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, na tinawag niya ayon sa Kanyang pasya. Ang Panginoong Diyos po, sabi ni Apostol Pablo, ginagamit niya ang lahat para sa ikabubuti ng nagmamahal sa Kanya, na tinawag niya ayon sa Kanyang pasya. Sa madalas na pong pagkakataon ay naririnig ninyo sa iba't ibang palatuntunan ng Iglesia ni Cristo na ang mga tinawag ay ang mga nasa loob ng Iglesia ni Cristo. Yun ang minahal ng Diyos, pinag-ukulan niya ng pag-ibig sa paraang ibinigay ang kanyang bugtong na anak para matubos sila sa kanilang kasalanan, at ang tinubos ay ang Iglesia ni Cristo, gaya ng mababasa sa Gawa 20:28. At kayang-kaya po ng Panginoong Diyos na ipihit sa ikabubuti ng mga hinirang niya ang anumang pagsubok o kabiguan na dumarating sa kanilang buhay.
Kaya sa mga hinirang ng Panginoong Diyos, matutunan lang po natin ang tamang pananaw o perspektibo sa mga kabiguan na dumarating sa ating buhay. Huwag tayong mawawalan ng pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Tsak na may dahilan, kaya yun ay ipinarana sa atin, kaya inibig ng Diyos o pinayagan ng Diyos na yun ay ating maranasan. Maaring tayo ay turuan, maaring tayo ay gisingin. Ang tawag nga nila ay wake-up call. Baka kasi tayo ay nalilibang. Yung mga itinala po namin kanina, binasa namin, na maaaring maging resulta ng mga kabiguan ay makatutulong. Pero para magkaroon ng bisa, sundin natin ang ipinapayo ng Panginoong Diyos sa atin. Alamin natin, ano po ang ibinibili ng Panginoong Diyos para po kapag dumarating ang mga pagsubok, mga kabiguan ng buhay, ang magawa pa rin natin ay yung tama. Ang maging reaksyon natin ay yung ikabubuti at hindi yung ikasasama. Makinig po kayo sa sinasabi sa 2 Kronika, sa 15, ang talata po ay 7. Ito po ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. Ngunit, huwag kang masisiraan ng loob at gagantimpalaan ka pagkatapos. Sa makatwid, pagka humaharap pala tayo sa kabiguan o sa anumang hamon ng buhay, either kabiguan yan, pagsubok yan, whatsoever, ang sabi ng Biblia, huwag kang masisiraan ng loob. Kasi pag nasira ang loob, ang tendency talaga gumive up eh. Di ba? Umayaw. O kaya ay ang tawag nila desperado. Naging desperado, gumawa ng hindi tama sa panig ng mga hinirang ng Diyos. Sa mga nakikinig po ngayon, huwag po natin payagan na mangyari yun. Kasi yung kabiguan, naging dahilan, kaya ka naging desperado, lalong magsasadlak sa'yo sa mabigat na sitwasyon. Pero kung hindi ka masisiraan ng loob, sabi ng Biblia, gagantimpalaan ka pagkatapos. Kaya sa halip na masiraan ng loob, ano po ang kailangan nating gawin? Diyan din sa talatang yan, 2 Kronika 15, 7, dito lang sa isang salin ng Biblia na Biblia ng Sambayan ng Pilipino. Ganito po ang sinasabi po sa atin. Subalit laksan ninyo ang inyong loob at huwag manghina sapagkat gagantimpalaan kayo sa inyong mga ginawa. Ito yung other side of the coin, di ba no? Sa halip na manghina, ang sabi, lakasan ninyo ang inyong loob. Naalala ko lang yung sinasabi nila, no guts, no glory. Di ba no? Kailangan talagang yung pagpupumilit naron at para magkaroon nun, huwag manghihina ang ating kalooban. Maging matatag po ang bawat isa sa atin. Para maging ganito, kapositibo ang ating pananaw at reaksyon sa harap ng mga kabiguan, ng mabibigat na sitwasyon. Ano po ang dapat nating panaligan? Pagka may dumarating sa atin na mga pagsubok, nakararanas tayo ng mga kabiguan. Pakinggan po ninyo ang sinasabi po dito sa 1 Korinto sa 10, ang talata po ay 13. Ito po ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. Pagtuturo po ito ni Apostol Pablo. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Sana po napansin ninyo ang sinasabing ito ni Apostol Pablo. Ano po? Ang sabi sa atin ay wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. So hindi ka unique din sa sitwasyon mo. Hindi lang ikaw
ang nakakaranas ng ganyan. Naranasan na yan ng iba. At nagawa nilang mapagtagumpayan. Baka nga mas mabigat pa yung dinaanan nila kaysa sa dinadaanan mo ngayon. Hindi ba? So, nagawa nilang pagtagumpayan. So can you. Magagawa mo rin na mapagtagumpayan. Yung mga hindi nagtatagumpay doon, talagang umayaw na lang sila. Yun ang katumbas lang nun. Kaya huwag kang ayaw. Sabi ng Biblia, huwag kang panghihinaan ng loob. Huwag masisira ang iyong loob. Laksan mo ang iyong loob. Hindi lang yun. Kung dumarating man sa punto tayo na parang talagang hindi ko kaya. Ang sabi ng Biblia na ito ang ating panaligan, tapat ang Diyos. Na pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Yun lang fighting spirit, pag meron ka, makaka-cope up ka eh. Di lalo na, kung matutupad pa sa buhay natin yung pagtulong ng Panginoong Diyos. Kasi nagtitiwala tayo sa katapatan niya sa kanyang pangako sa atin. Mga kaibigan, sanang mga payong ito makatulong po sa inyo, lalo na sa mga kababayan po namin, sa mga kaibigan natin, sa mga kapatid, na mayroong pinagdaraanan na mahirap na sitwasyon. Nariyan po ang Panginoong Diyos. Humingi tayo ng tulong. Ang mga salita niyang ito na atin pong napakinggan, magbigay sa atin ng lakas ng loob, ng inspirasyon, para makahakbang pa. One step at a time. Kakayanin po natin yan. Mapagtatagumpayan natin ang mga pagsubok. Kung meron po kayong mga paksa na gusto po ninyong ipatalakay, meron kayong mga tanong na gusto ninyong ihingi ng kasagutan mula sa banal na kasulatan, pwede naman po kayong makipag-ugnayan sa amin. Pwede kayong mag-email sa itoangpayo@incradio.net. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Bago tayo pansamantalang mag-iwahiwalay, manalangin po muna tayo. Panginoon namin Diyos, maraming salamat po. Walang sawa ang pagmamahal mo po sa amin. Ginagamit ang palatuntunang ito para gabayan kami. Na pag dumarating ang mga mabibigat na sitwasyon sa aming buhay, huwag kaming makagawa ng mali, huwag kaming maligaw ng landas. Ang magawa namin ay tamang pasya, tamang reaksyon, batay po sa iyong banal na kalooban. Nakikisuyo po kami pahingi ng lakas ng loob, pahingi ng tatag at tibay ng pananampalataya, lalo na po pag nasa gitna kami ng mabibigat na kalagayan ng buhay. Panginoong Hesus, sa iyo man po nananalangin kami. Salamat po, lagi kaming ipinamamagitan sa Ama, minsan pa po, ilapit ang aming mga pakiusap. Ama namin Diyos, sa muli naming pagtawag sa iyo, umaasa kaming patnubay ka naming lagi sa amin pong buhay. Lagi mong babasbasan ang buong iglesia sa pangunguna po ng aming namamahala. Ang hiling po namin sa iyo, mamalagi ang tulong mo sa aming lahat. Lahat ng ito aming pakiusap sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sumainyo po ang mensahe ng ating palatuntunan sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, sumaatin nawang lagi ang mga biyaya ng ating dakilang Diyos.